Tumayo siya at iniahon mula sa washing machine ang mga damit nito. Nang babae, may nakilala siya ron, yung wife niya ngayon. Anong ginawa mo? Di nagwala. Nagtawanan sila. Imagine mo naman, 2 years siya sa Dubai pero 2 beses lang ako nakatanggap ng remittance mula sa kanya. Kulang pa yun sa pang Jollibee ni Dave. Sabi niya, nilihim pa sa akin ng pamilya niya na may iba na siyang babae. Halos ako na ang nag-provide para sa family namin ever since. Tapos, nung sa wakas ay kumikita na siya kahit papano, ibang babae ang sinuportahan niya. Inanakan pa niya. Lupit naman ang asawa mo. Tapos, tatanungin mo ako ngayon kung bakit ayoko na mag-asawa. Malay mo, swertihin ka na next time. Makahulugang sabi nito. Hindi ko na iniisip yan. Alagaan ko na lang si Dave. Hindi natatapos ang responsibilidad ng magulang. Tandaan mo yan. Hindi raw dapat magsalita ng tapos. Kung ako ang masusunod, ayoko na talaga. Seryosong sabi niya. Ang hirap makawala hindi sa asawa mo kundi sa mismong marriage. Yung trappings na tinatawag nila. Kahit nga may iba ng pamilya si Tony noon, tinanggap ko pa siya noong makipagbalikan siya sa akin. Akala ko kasi, yun lang ang buhay ko sa piling niya. Kaya kung sino ang pinakasalan ko, pinanindigan ko. But you managed to get out, finally. Tumango siya. Lagay na natin yung mga briefs mo rito. Pag-iiba niya sa usapan. Ako na lang. Parang nahihiyang sabi nito. Inilagay nito sa washing machine ang mga puting underwears nito. Printed naman ang mga boxer shorts nito. Hindi naman kumukupas to, kaya isasabay ko na. Sure. Umupo uli siya sa silya. Bakit? Tanong nito. Hindi kasi, porque anod ng kasal ko, ay tapos na rin ang problema ko. Simula lang yun ng mga panibago pang mga problema. I was lost for a time. Naging bitter, angry, and insecure ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Minsan, gusto ko mag-abroad, kaya nag-asikaso ako ng mga papers. Pero, wala pa rin nangyari. Nagsayang lang ako ng pera. Nag-squat ito sa harap niya. That was understandable. You've been through a lot of things. Napabayaan ko si Dave. Sa kusina, pagpapatawa nito. Tumawa siya. Ganon na nga. Tiningnan niya ito ng diretsyo. Tuparin mo muna ang lahat ng mga pangarap mo bago ka mag-asawa. Maswerte pa rin ako dahil noong mga panahong gulong-gulong ang isip ko, ay hindi ko pa rin nakalimutang tapusin ang pag-aaral ko. Dahil doon, heto at may trabaho pa rin ako. Noted. Wika nito. Ngumiti siya. Magsasampay na ako. Panakanakang sinusulyapan ni Enrique si Melay habang nagsasampay ito ng mga dilabhan damit. Nakatikwa sa mga buhok nito. Nakasuot ito ng ternong loose blouse at floral printed na puruntong at flip-flops. Para sa kanya, ay pangmanang ang suot nitong yun. Kapag ganoon ang ayos nito, ay alam niyang wala magkakamali sa agwat ng kanilang edad. She was 37. In 10 years, she would be close to 50. Samantalang siya ay wala pang 40 anyos. Dagdagan pa ng another 10 years at magiging almost 60 na si Melay. Napakamot siya sa kanyang ulo at iniahon ang mga briefs niya mula sa washing machine. Maybe he was just fascinated with her. Understandable at natural lang na iba si Melay sa mga babaeng nakilala niya dahil mas may edad at mas marami na itong pinagdadaan ng problema.
mas mainam pa rin siguro na makahanap siya ng babaeng kasing edad o kaya ay mas bata kaysa sa kanya ng kaunti, na makakasama at makakasabay niya sa pagtuklas ng mga bagay-bagay at katotohanan sa buhay. It was like watching a movie. Sino ba ang masarap kasama sa sinehan? Yung kagaya niyang hindi pa napapanood ang pelikula o yung nakapanood na. The latter would get bored at malamang ay ikwento na sa kanya ang mga mangyayari. Napabuntong hininga siya. Bakit pa siya analyze ng analyze? Bumalik sa tabi ng lababo si Melay. Babanlawan ko na rin yung mga damit mo. Sasabay ko rito sa iba. Sure. Ano na naman? Pasinghal na tanong nito. Kumain tayo sa labas mamaya. Treat ko. Yaya niya. Why did he do that? Bakit? Gusto ko kayong i-treat ni Dave. Pinadalahan ako ni Mama ng allowance. He regretted saying that. I mean, part yun nung monthly dividend ko sa family corporation. Sure, wika nito. Sinimulan na nitong banlawan ang mga damit, but he could feel her disappointment with him. Ang hirap i-please ng aleng to sa loob-loob niya. Kausap ni Melay sa kabilang linya si Enrique. Saan ang lakad mo? Tanong nito. Inilayo niya ng bahagya sa tenga ang telepono. Alam niyang curious lang ito. Natural lang na magtanong ito ng ganon. Dahil sa isang buwang pagkakasama nila sa bahay, ay kampante na sila sa isa't isa. But even after 10 years of freedom, allergic pa rin siya sa mga ganong pagtatanong. Hello, Belay. Untag ni Enrique. May dinner meeting ako with a client. Nasabi ko na kay Dave kanina. Sagot niya. Unfair para dito ang reaksyon niyang yun. He didn't mean to offend. Bakit ka nga uli tumawag? Tanong ni Melay. Oh, wala. Baka kasi kako gusto mong magpasundo dyan. Tanong ng lalaki. May sasakyan ako at kahit wala, makakauwi akong mag-isa. I know. Sige, mamaya na lang. Bye. Nawala na ito sa kabilang linya. Ibinaba niya ang telepono. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang bag at nagtungo sa comfort room. Nag-retouch siya ng makeup at inihanda ang sarili sa pakikipagharap kay Mr. Beron. Noong mag-lunch meeting sila nito 3 weeks ago, ay agad nagpahayag ng personal na interes sa kanya ang matandang negosyante. Dahil siguro mapera, kaya sobrang tiwala nito sa sarili na mapapasagot siya nito. Niligawan agad siya nito. Panayang tawag at padala nito ng kung ano-ano sa kanya sa bangko. Tinatanggap niya ang mga tawag nito, pero yung mga regalo ay isinasauli niya. Dahil bukod sa hindi talaga siya interesado sa mga yun, ay bahagi rin yun ng game plan para makuha ang gusto niya rito. She would play hard to get, but at the same time, ay magbibigay siya ng mga hints na interesado rin siya. Sa ganoong paraan din siya nakakahakot ng mga importanteng depositors at investors para kay Mr. Suarez. Bago pa malaman ng kliyente na inuutulang niya ito, ay ipinapasa na niya ito sa kanyang boss. Kapag si Mr. Suarez na ang laging kausap ng kliyente, ay nakakalimutan na siya. Habang nagpapahid ng panibagong coating ng lipstick, ay nire-rehearse niya sa isip ang mga sasabihin at ikikilos sa harap ni Mr. Beron. Madali lang naman yun kung tutuusin. Ang kailangan lang naman niyang gawin ay maging maganda sa paningin nito, magpabango, magpaulan ng compliments, at makinig na makinig
sa mga pagkukwento nito. Men are so predictable. Sana, pagtanda ni Dave, ay hindi ito kagaya ni Mr. Beron na isang Dom and the likes, pati na rin si Enrique. She sighed. Enrique. Bagaman aminado siyang magkasundo na sila nito, at natuklasan niyang masarap itong kasama at kakwentuhan, ay kailangan pa rin niya itong kausapin ng masinsinan. Hindi niya kailangan ng komplikasyong idudulot nito sa kanyang buhay. Besides, kahit pa mabaliw siya at maghangad ng komplikasyon, she definitely would not go for someone like Enrique. He was too young. Umiinom ng beer si Enrique nang lapitan siya ni Dave. Nasa komedor siya at pinanonood na lumamig ang mga binili niyang pagkain. Ang plano niya ay pagsasaluhan nilang tatlo ang mga yun. Blowout niya yun simply because he felt like celebrating. Pero kanina yun, bago niya nalamang may lakad si Melay. Now, he was sad and, well, angry. Can I have one? Tanong ni Dave. Itinuro pa nito ang isang lata ng beer na hawak niya. Marunong ka nang uminom? Gulat na sabi niya. Medyo lang, sagot nito. Binuksan nito ang refrigerator. Baka malaman ng mama mo na iinom ka. Patay tayo niyan. Isa lang naman eh. Kinuha nito ang isang bote ng light beer. Alam mo, Dave, hindi ka dapat sumusuway sa mama mo. Alalahanin mo na siya ang makakaalam ng mabuti para sa'yo. Hindi siya perfect mother pero siya lang ang tao na willing mamatay para sa'yo. Tandaan mo yan. Pinangangaralan mo ba ako o sinasabi mo lang na may gusto ka sa mama ko? Diretsang tanong nito. Hindi siya nakasagot. Tumayo na lang siya at inagaw ang isang bote ng beer na kinuha nito sa refrigerator. Akin na yan. Yung apple juice mo na lang ang laklakin mo. Prugang-pruga na ako sa apple juice. Siya lang naman eh. Kumuha ito ng panibagong beer in can. Sa pagkakataong yon, ay agad na nitong binuksan at ininom ang laman na yon. Dumaan din ako sa ganyang stage, kaya naiintindihan kita. Kaya lang, huwag mong karirin yan. Kapag may gusto ko bang gawin, gagawin mo pa rin kahit ipinagbabawal ng mama mo. Disrespect yun sa kanya. Hindi mo dapat kinasasanayan yan. Bibiro ka ba? Natawa ka ba? Sa halip na sumagot, ay uminom ito ng beer. Nagpanting ang mga tenga niya sa ipinakitang katigasan ng ulo nito. Kung ako ang tatay mo, nakatikim ka na sa akin. Wika niya. Sinalubong nito ang titig niya. Animo kung sino ito na sanay uminom pero halata naman niyang napapaitan ito. That was when he realized what the kid was trying to do. Sinusubukan lamang siya nito. Sinusubukan nito kung hanggang saan ang autoridad niya at kung hanggang saan ang kakayahan niya na maging ama. Tama na yan, wika niya. Sabay agaw sa beer nito. Ibinuhos niya ang laman na yun sa lababo. If he didn't do that, he would have lost the kid's respect. He was too close to letting Dave drink all the beer he wanted. Mabuti na lang at sa huling sandali ay na-realize niyang isa yung malaking pagkakamali. Gusto niyang matawa sa sarili. He felt like a fraud. Dinidisiplina niya ang isang teenager. Gayong nangunguna siya sa pagiging impulsive. Hindi nga siya napigilan ng kanyang ama na matutong uminom. The whole thing was crazy. This is parenting. Iiling-iling na sabi niya. Itinapon na rin niya sa lababo
ang beer na iniinom niya. Naamoy agad ni Melay ang alkohol sa hininga ni Enrique nang pagbuksan niya ito ng pinto. "Uminom ka?" tanong niya. "Isang bote lang. Kamusta ang date mo?" It wasn't a date. Si Dave, pakiramdam niya ay inaakasuhan siya nitong gumagawa ng milagro. And smelling like that, she almost expected him to demand something kagaya ni Tony. "Over here!" Napatingin siya sa pinanggalingan ng malakas na boses ng kanyang anak. Nilampasan niya si Enrique at nagtungo roon. Unfair man dito ay hindi niya maiwasang ikumpara ito sa dating asawa niya. Naabutan niyang nakaupo sa harap ng mesa si Dave. Bukod sa mga pagkain na kahain, ay napansin din niya mga bote ng beer sa lababo. Kinabahang nilapitan niya ang anak. Hinagip niya ang baba nito at sininghot ang hininga. "Uminom ka?" Nakasisigurong sabi niya. "Anong sinabi ko sa'yo tungkol dyan? Hindi ka ba talaga makikinig sa akin, Dave? Magsalita ka." Sa tindi ng galit niya, ay nasampal niya ito. "Hindi ka nakikinig sa akin. Bakit ayaw mong makinig?" "Melay." Pinigilan siya ni Enrique sa balikat. "Isa ka pa. Ikaw ang pasimuno nito." Inalis niya ang kamay nito at ito naman ang ihinarap niya. "Anong klase ka? Wala ka bang isip? Bakit mo tinuturuang maglasing ang anak ko?" Teka, umatras ito. "Hindi ka nag-iisip." Patuloy na akusa niya rito. "Kung walang direksyon sa buhay, huwag mong idamay ang anak ko. Yang buhay mo na lang ang sirain mo kung gusto mo." "Tama na, ma." Awat sa kanya ni Dave. "Walang kasalanan si Enrique. Ako lang ang mapilit na uminom." "Huwag mo siyang pagtakpan." Binalingan uli niya si Enrique at dinuro. "Kung may isip ka, hindi mo papayagang uminom si Dave. Ang kaso, wala ka ring isip. Wala kang alam sa responsibilidad. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Hindi ka naman kailangan." Hinagip nito ang isang kamay niya. "I'm not your husband." Paggalit na binitawan nito ang isang kamay niya at saka siya tinalikuran. "Sorry, ma. Pero maniwala ka. Ako talagang may kasalanan." Giit ni Dave. "I am so disappointed with you." "Hindi ako magiging kagaya ni Papa kung yan ang ikinatatakot mo." "Sa ginagawa mo, malamang na mas maging masahol ka pa kaysa sa ama mo." Tinalikuran niya ito. Pero bago siya pumasok sa kanilang silid, ay nilingon niya ito. "Simula ngayon ay wala ka munang cellphone at PSP. Bawal ka ring manood ng TV at hindi ka pwedeng lumabas ng bahay for 1 week. Pumasok na siya sa kwarto. Slammed the door. She was so angry she could not cry. Rumaragasa siguro ang adrenaline niya kaya hindi niya magawang tumigil sa isang tabi. She had to do something. Nang hindi mapakali, ay lumabas na lang uli siya sa silid at hinanap si Enrique. Kailangan na nilang mag-usap. He was in his car. Nakita agad niya ito dahil nakabukas ang pinto ng kotse. Lumapit siya roon at binuksan ang kabilang pinto. Sabay upo sa passenger seat. "One of us has to leave." Diretsang sabi niya. Huminga siya ng malalim. "Hindi naman kita pwedeng palayasin sa bahay na to dahil sa inyo to. Makikiusap na lang ako. Enrique, wala pa akong panahon para maghanap ng malilipatan at maglipat ng mga gamit kung sakali. I just wanted to celebrate." Wika nito. Who would have thought na ganito ang kahinatnan? Hindi talaga tayo pwedeng magsama sa iisang bubong kung hindi ka mapapakiusapan. Okay, fine. Kami na lang ni Dave ang lilipat. Nakalawit sa labas ng pinto ang isang binti nito. He was a big man, and the shadows created by the street lights
Mary's face seemed older. Tiningnan siya nito. Naka-enroll na kasi ko. Since naka 5 taon naman ako sa college, kahit walang degree, may credit ang karamihan sa mga subjects na nakuha ko na. Baka wala pang 2 years ay nakagraduate na ako. Walang nagawa si mama nung sinabi ko sa kanya mga plano ko. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hindi umimik si Melay. I am finally able to decide for myself. I feel really proud and happy. I feel like somebody already. Dahil yun sa'yo. Saad ni Enrique. Don't say that. Hindi kita responsibilidad at wala akong pakialam. Wika naman ni Melay. Umayos ito ng upo. Yun nga ang problema eh. Pakialaman mo naman ako maski paano. Nakayukong bulong ni Enrique. Looking for him was obviously a huge mistake. Hindi niya nagugustuhan ang tinutumbok ng mga sinasabi nito. Good night, paalam niya rito. Binuksan niya ang pinto pero agad siyang napigilan nito. Hinila nito ang isang braso niya kaya natigilan siya. Lalaki ako! Pansinin mo ko! Tingnan mo ko! Pansinin mo ko! Hindi ako boarder o landlord lang. Huwag mo ko igaya sa asawa mo sa kung kaninong lalaki na walang modo. Bitiwan mo ko. Anyang hindi makatingin dito. Just look at me. Giit nito. I can't do that. Bakit? She forced herself to look at him. Nakatingin na ako sa'yo. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo, ha? That you let me stay. Batid niyang hindi lang sa bahay ang ibig sabihin nito, kundi sa buhay niya mismo. O sa buhay nila ni Dave. May problema ka lang sa mama mo kaya kung ano-anong sinasabi mo, umuwi ka na sa inyo. Pagtataboy niya rito. Pwede ba? Kahit ngayon lang, huwag kang umastang nanay. Hindi ako naghahanap ng nanay and stop treating me like a kid. Saad niya. Sorry, yun ako, Enrique. Nanay ako. Hindi mo pwedeng baguhin yun. You're a woman. You can take the woman out of the mother, but you can't take the mother out of a woman. Ang hirap sa'yo, ang dami mong alam. Pagalit na sabi ni Enrique. At ikaw ay wala. Sambit ni Melay. Oo na, hindi ko kaya makipagtalo sa'yo. Napanood mo na ang pelikula kaya alam mo na ang ending. Pumunot ang noon niya. Anong pinagsasabi mo? I'm taking you to a different movie. Ha? Naguguluhan pa rin sabi niya. Anong sinasabi mo at saan mo napupulot ang matalinghagang yan? Parang wala pa rin itong narinig. Kung ano-ano pa rin ang sinasabi nito. Yung movie na hindi pa natin napapanood pareho. Di naman ito ang pisngi niya. Nang ma-realize nito kung ano ang balak nitong gawin, ay napaatras siya. Stop! Sigaw niya. Right now, thank you very much. Pakantang sabi nito. Saka itong ngumiti. He was too close. Kapanahunan ko ang kumanta nun, yung Spice Girls. Hindi ako nagkipagbiruan, Enrique. Hindi rin ako nagbibiro. He pulled her face close. Ang sinasabi ko lang, we can't change the fact that we're born almost a decade apart. But right now, this seems so. Does it matter? No, it doesn't really matter. Itinulak na ito. Okay, you can stay for a while sa bahay. Hindi mo na kailangang manakot. Binuksan na niya ang pinto ng kotse. Alam mong
Hindi kita tinatakot. You're just scared because you care. I need to speak to Dave. Tuluyan na siyang bumaba. Sige, magpakaulirang nanay ka. Pero, kung talagang uliran ka, alam mo na kailangan ni Dave ng ama. Natigilan siya sa paglalakad at binalikan niya ito. That's unfair. Dinuro niya ito sa bintana ng kotse. Iba ang disiplina ng ama kaysa sa nanay. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi nakikinig sa'yo si Dave. Idinadaan mo lang kasi sa talak. Biglang sabi ni Enrique. At sa palagay mo ba, uubra ka kung ikaw ang ama ng anak ko? Ikaw? Napangisi siya. Ikaw nga itong pasimuno sa pag-inom niya. Trying. Simpleng sagot nito. Utang na loob, Enrique, tigilan mo na to. Nagkibit balikat lang ito. Bumuntong hininga siya. Pag ako ang pinursige mo, pag ako ang pinag-aksayahan mo ng panahon, hindi ka magiging tatay kahit kailan. Halatang natigagal ito sa sinabi niya kaya nagpatuloy siya. Wala na akong balak mga anak. In 3 years, I'll be 40. Gusto mo ba ng anak na may Down syndrome, ha? Stop dreaming, Junior. Pagkasabi na yun, ay tinalikuran na uli siya nito. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na ito humirit. Please like, subscribe, notify,